Annyeonghaseyo! Welcome back guys to our channel. This is Casey for Korean Learning Hacks. For today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mas mabilis magsagot ng ganitong kind ng question. The fill in the blank. Okay, so yung fill in the blank guys, hindi yan nawawala sa reading test. Kaya dapat, i-review natin ng i-review kung paano mas mabilis magsagot ng fill in the blank. Para if ever na nasa exam na kayo, makakapag-save kayo ng time para naman dun sa mga mahihirap na part. 'Di ba? So, kailangan sa fill in the blank, marami tayong baong vocabularies. Okay? So, before tayo guys mag-start, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click your notification bell. Ayan. So, eto na. Sa mga may hawak ng ating Sihom 6, proceed tayo kay Kubon or number 9. So, sa reading test, guys, ganito lang din yung format nila. Merong mga graph, merong mga fill in the blank. Halimbawa, 9 to 10 na fill in the blank. 1 to 5 na puro picture naman. Yan. So, meron din silang format. And ganito yung format nila, guys. 'Di ba? So, sana makatulong yung mga reviewer na binibigay ko sa inyo para mas makapag-ready kayo sa exam natin. 9 to 10, pingane, dudukal kajang almajon gosul, kuisipsiyo. Ayan, so laging ganyan ang, tawag dito, direction. So, palaging ganyan. Ang keyword natin dyan, guys, si almat. Okay? Almat, which means appropriate. Appropriate. Or yung tama. From the word alda, para sa mga bago, kasi naturo ko na ito before sa mga video ko. Alda, to know. Yan. Al. Matda. Correct. Pag pinagsama si al at si mat, appropriate. Okay? Nalabo. Ano ba yan? Wait lang. Yan. Pinkan, ito ay empty space. Empty space. Or yung blanco. Dudukal, ito ay punan. Kajang, most. Appropriate. Gosul kuisipsiyo. From the word kuru, da. Kuru da. Ito ay to choose. Then, sipsiyo. Ito ay parang please. Please choose the most appropriate answer. At ipuna daw sa blanco. So, basahin ko muna. Kubon. Blank nun. 들어와진 실내 공기를 장바코의 깨끗한 공기와 바꿔주는 일을 합니다. 1번 환풍기, 2번 문무기, 3번 청소기, 4번 청소기. Yan. So, first thing you have to do guys, alamin natin yung pinaka-pinag-uusapan. Para malaman kung alin ang pinaka-pinag-uusapan, sila yung mayroong nun, un, rule, ul, ga. Pwede rin si eso at si e. Kung wala itong mga to. Nun at un, ito ay pointing particle. Rule at ul, ito ay object particle. I at ga, ito ay subject particle. Yan. So, ito yung technique guys para mas madali nating mahanap kung ano ba yung pinaka-pinag-uusapan sa isang sentence. So, dito, ang nawawala natin ay si pointing particle. So, ang hahanapin natin naman ngayon guys ay yung may ul at rule. Ang may ul at rule ay si kunggi. Ayan. So, ano ba ang kunggi guys? Ang kunggi ay air. Okay? Yan. Air. Then, proceed tayo sa verb. Kekuthan at pakwo. Okay? Kekuthan from the word kekuthada. Pag ginawa siyang adjective at past tense siya, kekuthan. Okay? Ito ay adjective ng clean. Okay? Paano malalaman kapag adjective? Kapag ang isang verb ay merong N. Okay? And then, pakwo from the word pakuda. Pakuda, which means
to change or replace. Yan. So, yan ang keyword natin, guys. Replace daw ng malinis na hangin. Ilbon, Juan Punggi. Ang Juan Punggi, guys, ay ventilator. Then, ibon, punmugi. Ang bunmugi ay sprayer. Then, sambon, chongsugi. Ito ay water purifier or dispenser. Then, sabon, chongsugi. Yan. Sa listening, guys, kailangan, halimbawa, ito, chongsugi. Ito naman, chongsugi. 'Di ba? Kailangan alam nyo kung paano yung tamang pronunciation. Ito, chongsugi. Ano nga to? From the word chongsu, which means to clean din yan, guys. To clean. Ito ay vacuum. Yan. Vacuum. So, balik tayo sa ating keyword. Kunggi, kekothan, pako. Nagpapalit daw ng malinis na hangin. So, sa tingin nyo, guys, alin siya dyan? Dun pa lang sa word na kunggi, alam na natin ang sagot. Diba? Kasi alangan naman siya ay vacuum. Hindi. Alangan namang water purifier. Hindi rin, diba? Sprayer, lalong hindi. Ibig sabihin, ang sagot natin ay si ventilator. Nagpapalit ng malinis na hangin. So, yun ay ventilator. Okay? Or exhaust fan. Okay? Yan. Ganun lang, guys. Kadaling mag-analyze ng fill in the blank. Again, kailangan alamin natin kung ano ba yung pinag-uusapan. Kailangan familiarize tayo dito kay nun, un, rule, ul, at i, at ga. And then, pag nahanap na natin, proceed naman tayo sa action verb. Yun lang yung pagdugsong-dugsongin natin at malaman na natin yung tamang sagot. Diba? Yan. So, ito ay Juan Punggi. Yan. Ngayon naman, since nasa review tayo, alamin natin kung ano ba yung ibig sabihin ng mga vocabularies na to. Juan Punggi, ito ay parang exhaust fan. Exhaust fan. Nun, pointing particle. Dorojin, ito ay dorouda from the word dorouda. Okay? Dorojin. Ito ay madumi. Dirty. Okay? Ito ay dirty. Silne. Ne, inside. Ne, room. Okay? Gets ba? Then, we, outside. Okay? We, outside. Ne, inside. Kunggi, air. Pwede, other word, param. Which means, wind. Okay? Kunggi, air. Param, wind. Rule, object, particle. Changpakuy. Ito ay uy. Ibig sabihin ng uy, pwedeng off, pwedeng apostrophe s. Okay? Ang uy. Ito namang pak. Conjugation kasi tawag dito, guys. Pag pak, ito ay outside din. Okay? Then, chang. Ito, from the word changmun. Moon. Hindi ko sure kung ganito nga spelling itong moon. Changmun, ito ay window. Okay? Pag pinagsama, changpak, outside the window. Ang tawag doon ay conjugation. Pinagsasama-sama yung word para makaubuo ng another meaning. Ibig sabihin to, changpak, outside the window. Uy, off, or apostrophe s. Kekothan, clean. Sabi ko nga, kapag may n, ibig sabihin ito ay adjective. Kunggi, air. Wa, pwedeng with, pwedeng and. Okay? Depende kung paano siya gagamitin sa sentence. Kunggi, air. Wa, with, or and. Pakwo, from the word pakoda, ito ay change or replace. Chunun, ito ay from the word chuda, which means to give. Yan, to give. And then, irol, ito ay work. Hamnida, to do.
ano ba, parang sa English siya ay, the exhaust fan works, works by replacing the dirty air inside the room with with clean air outside the window. Yung exhaust fan daw ay nagpapalit ng malinis na hangin galing sa labas. Pinapalitan daw yung maduming hangin galing dun sa loob. Yun yung ibig sabihin ng sentence na to. At tama yung sagot natin, Juan Punggi. Diba? Then, itong gi guys, yan. Gi. Ibig sabihin yan ay kige. From the word kige, which means machine. Okay? So, dito yan kinuha. Basta may gi or ki, yan ay machine. And then, other word, ano pa bang related words about machine? About machine, wait. Kailangan tayo. About machine, Chongbi. Chongbi, ito ay maintenance. And then, Jongi, ito ay electricity. And then, yung Jonja, minsan ginagamit din siya as electricity. Pero parang siya, yan. Parang parehas lang silang dalawa. And then, Chadong, yan. Ito ay automatic. Chadong, Sudong, ito ay manual. And then, Jindong, ito ay vibration. Ayan. So, yan yung mga related words about kige, which means machine. Okay? Yan. And then, nga pala guys, ito, ventilator. Juan Punggi. Son Punggi naman, electric fan. Son Punggi. Electric fan. Okay, yan. So, dapat alam nyo guys, yung mga vocabularies na yan. Okay? Yan. So, sauluhin nyo guys, yung mga bagong vocabularies na binigay ko ngayon kasi pwede nyo yan magamit sa reading test or sa listening test. Okay, so hanggang dito na lang muna tayo guys. Sana ay marami kayong natutunan sa ating short video for today. So, tuloy natin to guys tomorrow, ang ating number 10. Sa mga gusto guys ng reviewer, just comment down or please check the description box below. Nandyan yung mga email ko kung saan nyo ako pwede i-message. Okay, so see you on next video guys. 다음 시간에 또 봐요. 감사합니다.